5,000 peso monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, aba, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin na income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Lagay na natin ngayon dito ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Ito ang gagamitin natin sa ating buong computation sa buong 5 taon sa ating pattern na ito. Pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend declaration ng Pag-ibig sa bawat taon, depende sa income nito sa pautang at iba't iba pa nitong mga investment. Sabihin na natin na mag-uumpisa na tayo ngayon ng monthly deposit natin ngayong February 2024 ng 5,000 peso dahil ito ang ating monthly commitment. Pero since mag-uumpisa tayo ng February, magkakaroon tayo ngayon ng entitled months na 11 months lamang muna. Paano natin na-compute ang 11 months? Kung mapapansin nyo, simula February hanggang December, meron tayong 11 buwan na lamang na natitira. Kung nag-umpis tayo ng January, ibig sabihin 12 months ang ating entitled months. Paano natin ngayon i-compute ang ating dividend para sa una nating hulog? That is 5,000 peso times dividend rate natin na 6.76% times 11 months. Divide natin yan ngayon sa 12 months. Ito yung tinatawag natin na pro-rate muna ang matatanggap mo na dividend sa unang taon ng paghulog natin sa Pag-ibig MP2. Ang ating total money on 5,000 na unang hulog natin, ang magiging kabuuan na dividend income niyan ay 309 or ang total money natin ay 5,309 pesos. Sabihin natin ngayon kapeso na tuloy-tuloy tayong naghulog ng 5,000 peso hanggang year or December 2024. Yung March na hulog natin, 10 months naman ang entitlement man yan, hanggang December ay 1 month na lamang ang natitira na entitlements. Itama lamang natin mga kapeso ang ating formula. Yan, 1 month na lamang for December kaya mas maliit ngayon ang dividend income natin. Baka napapansin nyo mga kapeso, bakit ganun ang naging formula ng ating dividend income? Nagmukha siya na simple interest method lamang, na kung saan hindi natin nakukuha yung una nating kinita o parang accumulated. Hybrid kasi ang pagkukompute ng Pag-ibig sa kanilang dividend income. Yung mga unang buwan ng paghuhulog natin, simple interest muna ang ating magiging formula. Pero kapeso, sa susunod na taon, yung kabuuan na kinita natin plus yung nahulog natin na 56,859, buong buo yan na magiging entitled sa dividend. Doon na ngayon papasok yung compounding interest. Kaya natin nasabi na hybrid. Yung mga una nating nahulog, simple interest method muna. Kapag nabuo na natin sa isang buong taon, dun pa lang natin siya i-compound. Tuloy-tuloy tayo ngayon kapeso sa paghuhulog natin ng 5,000 ng 2025. Patuloy tayong kumikita sa dividend income. Kung mapapansin nyo kapeso, palaki ng palaki ang dividend income natin. Bukod sa nag-compound yung nakaraan nating taon, nagdadagdag din tayo ng 5,000 peso. Tuloy-tuloy natin yan gagawin sa 2026. Maghuhulog ulit tayo ng 5,000 peso
hanggang 2027, pati na rin sa 2028. Ang pinakahuli nating hulog ay 2029 na kung saan mabubuo na natin yung 300,000 peso o kaya naman 60 months tayo na naghulog. Kung mapapansin nyo dito kapeso, bakit ganun yung 2029 ko? January naman ako nag-umpisa. Bakit 1 month na lamang yung natitira? Kasi mga kapeso, i-withdraw na natin siya sa February. Dito na kasi magmamature yung ating Pag-ibig MP2 at kailangan na natin siyang i-withdraw. Ibig sabihin, isang buwan na lang yung natitira, January hanggang January. Kaya 1 month na lamang ang ating entitlement month. Ang dividend income na total na kinita mo sa buong 5 taon ng paghuhulog mo ay 56,029 pesos. Kaya ang total na makukuha mo ay 356,029 peso, mga kapeso. Malaki-laki na rin ang kinita mo ngayon sa iyong dividend. Sabihin natin kapeso, baka meron sa inyo. Sabi nyo, parang nakakapagod naman monthly. Kailangan ko maghulog, paano ko makalimutan ko? Sayang naman yung fees. Kung every month tala maghuhulog ako, may 60k akong hawak ngayon. Pwede bang one-time deposit o kaya naman yearly? Maghulog ako ng 60,000 since nagkakaroon naman ako ng pera start of the year. Pwedeng-pwede yan kapeso. Sabihin natin na may 60,000 pesos ka ngayon. Ihuhulog mo yan, gagamitin natin na rate ay 6.76% pa din. Paiba-iba yan kapeso kada taon, nagkataon lang sa computation natin, gawin na lang muna natin na 6.76%. Ang entitlement month mo sa unang taon kapeso ng 2024, February na lang kasi tayo nag-umpisa hanggang December ay 11 months muna. Kaya ang total na dividend income na kikitain mo sa formula natin, divide dyan sa 12 months, 63,718 pesos ang kabuuang pera mo. Tuloy-tuloy tayong naghulog ngayon ng 60,000 pesos hanggang December 2028, kaya nakabuo naman tayo ulit ng 300,000 peso. Ang entitlement month natin ng 2025 ay 12 months na. 2026 hanggang 2028, 12 months din. Pero, January to January 2029, 1 month na lamang kasi i-withdraw na natin yan sa February. Kung mapapansin nyo mga kapeso, ang dividend income na kinita natin ay 68,000 pesos. Kaya ang total money na mawi-withdraw mo ay 368,233 pesos. Bakit ganun? Nagkaroon ng pagkakaiba. Dito kasi sa monthly, 56,000 pesos. Pero dito sa yearly, naging 68,000 pesos. Bakit nagka-diferensya ng 12,000 pesos? Sa unang taon pa lang kapeso, kitang-kita na agad natin yung difference. 3,718, dito naman 1,859. Bakit ganun? Pares lang naman naging puhunan ko Kung mapapansin nyo dito kapeso, 5,000 muna ang naging entitled natin sa 11 months, 309. Dito, 60,000 pesos agad ang naging entitled sa 11 months. Kaya parang kung tutuusin, kung malaki agad talaga yung panimula mo or malaki talaga agad yung nahuhulog mo, kumikita at kumikita agad yan, gumugulong agad yung pera natin or nanganganak at nanganganak agad siya ng dividend income. Paano naman kapeso? Sabi mo, may 300,000 pesos ako ngayon. Pwede bang one-time deposit? O kaya one-time payment? Pwedeng-pwede kapeso. Sabihin natin ngayon na may 300,000 pesos ka. Ganun pa rin. Dividend income, dividend rate, parehas pa din. Entitlement month, ganun pa rin. Ang dividend income computation natin, 300,000 times 6.76% times 11 months divide 12 months. Ang dividend income mo agad kapeso sa unang taon pa lang, 18,590 pesos. Kaya ang total na pera mo at the end of the year ay 318,000 pesos. Yan yung sunod natin na gagamitin sa mga susunod na taon. Kaya makakabuo ka ng total dividend income na 116,000 pesos. Napakalaking pagkakaiba din ikukumpara natin dito.
Pero wag kang madi-discourage kapeso kung 5,000 or mas mababa pa ang kaya mong simulan. Ang maganda, nakakapagsimula ka na agad ngayon. Kahit 500 pesos lang yan kapeso, okay na okay lang yan. Sabi mo kapeso, parang ang bigat-bigat naman ng 5,000 pesos. May mga pagkakataon kasi na halimbawa December, ang dami kong gastos, pwede bang hindi maghulog? Pwede kapeso. Pwede mo yang gawin sa pag-ibig. No commitment. Kasi voluntary investment ang ginagawa natin dito. Pero mas maganda kung maitutuloy-tuloy natin. So kung December 5,000 hindi ka makapaghulog, ayos na ayos lang yan kapeso. Kung June, enrollment ng mga bata, July, August, enrollment ng mga bata, hindi ka makapaghulog, ayos lang din yan kapeso. At least, nakakapagsimula na tayo ng investment. Sa yearly, baka sabihin mo kapeso, minsan may 100,000 ako. Pwede bang ganun? Paiba-iba din? Pwede yan, kapeso. 100,000 o kaya naman 10,000 pesos. Pwede yan. Halimbawa, nawala naman ako ng pera ngayon. Pwede bang wag muna? Oo naman, kapeso. Pwede mo yang gawin dito sa Pag-ibig MP2. Napaka-flexible niya para sa'yo. Ano kapeso? Gusto mo na rin ba mag-open ng iyong Pag-ibig MP2? Aba, simulan mo na.